Hello mga ka-Pinoy Creepy Files. Bago tayo magsimula, shoutout muna natin si Sir Rodel Laurente. 2019 pa lang pinapakinggan ko na ang mga programa mo. Ayan, maraming salamat sa iyo Rodel Laurente. Thank you sir sa suporta. Hanggang ngayon nandito pa rin. No? Kahit nagbago na tayo ng channel, nandito pa rin si sir. Kaya saludo po sa inyo sir. Shoutout din kay Isi Lane Wonderland Covers. Ayan. Maugdang Rubilyar, Arlene Cools Besa, at kay Madam Christy Harm. Ayan, thank you po. Magsimula na po tayo sa isang kwento na talaga naman pong sobrang nakakatakot. Bago nga pala ang lahat, ako po si Alex ng PCF, Pinoy Creepy Files, ang inyong narrator. Inaanyayahan ko po kayo na suportahan po itong programa natin. At ngayon ay sama-sama po nating tunghayan ng isang kwentong ibinahagi sa atin ng isang sender na taga-Capiz. Eto na po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Atana. Isang simpleng binata noon na ang hanap buhay ay paglalako ng isda sa iba't ibang barangay. Nakatira po kami sa parte ng Capiz na kung saan hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar namin upang wala po tayong maging problema. Isa sa dahilan ay hanggang ngayon doon pa rin nakatira ang ilan sa mga kamag-anakan ko. Namulat po ako, Sir Alex, sa paglalako ng isda dahil ito ang kinagisnang pamumuhay ng aking lolo. Dito kami nakapagtapos ng pag-aaral sa high school. Pero hindi na po nakapagpatuloy sa kolehiyo. Gawa ng hindi na po kinaya. Nag-apply na lang po ako ng trabaho sa lungsod noon. Kahit anong trabaho lang. Pero hindi rin tumagal kasi kung tutuusin po, ay mas okay po ang kinikita namin sa paglalako ng isda kumpara sa magtrabaho sa kabayanan. Kaya naman binalikan ko na lamang po ang trabahong aking kinagisnan. Bata pa lamang po ako ka-PCF ay katuwang na ako ng aking lolo sa paglalako ng mga isda. Ang trabahong ito ay hindi po biro. Maglalako maghapon. At maghapon ka ring maglalakad at malalayo pa ang pinupuntahan. Maswerte ang mga bata ngayon sapagkat cellphone na lang ang hinahawakan nila. Hindi tulad namin noong araw. Maaga pa kaming namulat sa tunay na buhay. Nakakapagpahinga lamang po kami tuwing tanghali. Nakakapaglaro tuwing Sabado at araw ng Linggo kung kailan walang trabaho. Kahit walang internet noong panahon namin, walang mga cellphone, masaya kami. Hindi nag-aalala katulad ngayon na ubod ng stress ang mga tao sapagkat kung ano-ano na lang ang nakikitang negatibo sa social media. Noong panahon namin, hindi stress ang mga tao. Walang sakit, malalakas at matitibay ang pangangatawan dahil gumagalaw talaga bawat araw at halos maghapon pa. Pero ngayon wala na. Kami noong panahon masaya kahit mahirap lang. Pero kapag hindi ako nakapagbenta, tsak wala din kaming masasaing na bigas kinabukasan. Pero ang trabaho na paglalako ay wala rin po katiyakan. Dahil mayroon din pong araw na halos walang benta. Kaya naman minsan puro isda na lang ang kinakain namin at may pagkakataon, saging na nilaga. So eto na nga po mga ka-PCF. Isang araw, hindi kayang makapaglako ni Lolo dahil nilagnat siya. Ang sabi niya sa akin, Apo, ikaw na lang muna ang maglako ng mga isda. Kinakailangang maubos yan. Ngayong araw kung hindi, ay masisira na yan kinabukasan. Sige po Lolo, dito ka lang po, magpahinga lang po kayo para gumaling po kayo. Isasama ko na lamang po yung kaibigan ko na si Jerwin.
O sige, bigyan mo siya ng isda. Opo, Lolo. Agad ko pong pinuntahan si Jerwin, ang kaibigan ko at kababata ko sa aming barangay. Sumama naman siya. Agad na pumayag lalo na nung sabihin kong bibigyan ko siya ng isda at kaunting pera kapag naubos namin ang paninda. Ang sagot niya, kahit hindi naman daw siya bigyan, okay lang dahil gusto niya rin na sumama sa paglalako. Pumunta kami sa isang baryo na iniiwas-iwasan ni Lolo na puntahan namin na hindi ko alam kung bakit. Basta ang sabi lang sa akin ni Lolo ay wala masyadong bumibili ng isda sa naturang lugar. Pero sinubukan pa rin namin ni Jerwin. Habang naglalakad na kami, papasok sa naturang lugar, ay may nabanggit sa akin ang aking kaibigan. Ang sabi niya, "Tan, hindi ba dito yung bali-balita sa atin na may mga aswang daw na baryo?" "Aswang? Kalukuhan naman yun." "Hindi, narinig ko yun eh. Meron daw mag-asawang matanda rito na hinihinalaan na aswang." "Hindi ko alam yan. Baka ibang barangay yun." "Hindi, parang dito yun eh." Alam mo Jerwin, hindi naman ako naniniwala sa mga aswang eh. Ako naniniwala ako dyan kasi may kwento ang nanay ko. May bagong lipat na buntis. Unang gabi inatake sila ng aswang. Buti na lang at may dala silang panglaban kaya sila nakaligtas. Anong pangontra naman iyon? Buntot pagi at asin. Ganun ba? Oo. Katunayan, may dala ako rito eh. Ha? Nagdala ka talaga? Bakit? Alam mong may aswang dito? Hindi naman. Bale, naghahanda lang. Malay mo, di ba? Mabuti na ang handa. Ikaw, ano ang dala mo, Atan? Eto, kutsilyo lang. Panghiwa sa isda. Wala namang aswang eh. Nako, hindi makakatalab yan sa mga aswang. At saka may aswang talaga, Tan. Maliban na lang kung tanso ang pagkakagawa niyang kutsilyo mo na iyan. Sigurado tatalab yan. Pero okay na rin yan. Kahit na parang pangkiliti lang sa kanila yan, sabi ni Lolo. At least may dala ka, di ba? Pagbibiro pa ni Jerwin sa akin. Sa aming paksa na iyon, nagkatawanan na lang kaming dalawa kasi si Jerwin ang daming asin na dala sa bulsa niya. Meron pa siyang buntot pagi na siguro mga 3 dangkal lamang ang haba. Tapos maliit. Kahit ganun daw yun, matatakot daw ang aswang. Ako naman ay natawa lang talaga kasi hindi rin ako naniniwala sa mga ganun. Ayon po kasi sa sabi-sabi, isa sa mga pangontra sa aswang ay ang asin. Ngunit matagal na akong nakarinig ng mga kwentong aswang sa amin. Ngunit ni minsan ay hindi pa naman kami nakakita ng tunay na aswang. Sa isip namin noon, pananakot lang ng mga matatanda sa aming lugar. At yun na nga po, nang makarating kami sa pinakasentro ng barangay na iyan, parang normal lang naman ang lahat. Napapaligiran ng nagsisilakihang puno ang lugar na iyon kaya naman malilim talaga. Nababalot ng naglulunti ang mga dahon. Napakaganda sa paningin. Napakagandang tanawin na parang nag-aanyaya na bumisita. Sabi ko sa kaibigan ko, "Ang sarap pala ng hangin dito, my friend, no?" "Oo, pero minsan parang may kakaibang amoy, no? Naaamoy mo ba?" "Hindi amoy ng langsa ng isda yan eh." "Oo, naaamoy ko rin." Pero hindi na namin pinansin ang kakaibang malangsang amoy na iyon sapagkat ang aming pakay sa lugar ay makabenta ng isda. "Isda, isda! Bumili na kayo ng isda!" Bigla na lang nagbiro ang kaibigan ko at ang sabi niya, "Ano, bibili kayo o hindi? Itatapon ko to." Sabay tawa ni Jerwin. Pero doon iyon sa parte na kung saan ay wala kaming nakikitang kabayan.
Sinaway ko si Jerwin at sinabing, "Huy, baka mamaya may makarinig sa'yo, magagalit yan. Baka tutuhanin nila eh." "Hindi yan, tsaka wala namang bahay dito. Alam naman nilang nagbibiro lang ako." Sabay tawanan namin ng kaibigan ko. Pero kanina pa kami naglalakad. Ni isa walang lumapit sa amin para bumili o kahit magtanong man lang ng presyo ng isdang binibenta namin. Ang weird lang dahil may nakikita kaming mga tao na tila ba nagtatago at pinagmamasdan lamang kami. Nakikita at napapansin namin sila sa gilid ng aming mga mata. Pero kapag titignan namin bigla ay wala naman po kaming nakikita. May kakaiba talaga. Malayo na ang nilakad namin. Malapit na kami sa dulong bahagi ng barangay na iyon. Wala na masyadong bahay doon. Kung meron man, paisa-isa na lang. Tanghaling tapat na ka-PCF. Tumabi muna kami at kumain sa ilalim ng malaking puno. Ang baon namin ay paksiw. Marami kaming kanin na dala. At habang kumakain na kami, ilang sandali lang ay may matandang dumaan at bahagyang huminto sa aming harapan habang nakatitig sa aming dalawa. Agad ko namang inalok ito ng pagkain pero tumanggi siya. "Salamat sa iyo, Apo. Pero kumain na ako." "Sige na po, Lolo. Baka nahihiya lang po kayo. Marami naman po itong baon namin." "Napakabuting bata mo naman, iho. Ano ang iyong pangalan?" Ako po si Atan. Ito naman po ang kaibigan ko si Jerwin." "Bago lang kayo rito, di ba?" "Opo, Manong. Nagbebenta po kami ng isda." "Sabi ko na eh. Kasi ngayon ko lang kayo nakita sa baryong ito. Taga saan naman kayo?" Balik na tanong ng matanda sa akin. Sumagot ako sa kanya. Sinabi ko na ang baryo na pinanggalingan namin. Ang naging tugon nito, "Ang layo pala ng lugar ninyo. Bakit kayo nakaabot dito?" "Sinubukan lang po namin kasi baka maubos po itong nilalako naming isda eh." "Wag na wag kayo magpagabi sa lugar na ito, mga apo." "Bakit naman ho, Lolo?" "Nako, hindi nyo alam kung ano ang meron dito. Maraming hindi maipaliwanag. Basta sundin ninyo ang babala ko sa inyong dalawa. Wag na wag kayong magpagabi. 3:00, 4:00 ng hapon. Umuwi na agad kayo. Lumabas na kaagad kayo sa baryong ito." Sige po, Lolo. Kumain muna kayo." "Hindi na. "Pag makabenta po kami, Lolo, aalis din po agad kami." Sandali. May bibigay ako sa iyo, Atan." "Ha? Ano po yun, Lolo?" Takang-taka talaga ako kung ano ang ibibigay ng matanda. Hinugot niya ang isang latigo na ayon sa kanya ay buntot pagi. Unang beses kong makahawak ng buntot pagi na ganong klase sa buong buhay ko. Ang alam ko lang sa bagay na ito ay nakakamatay kahit sa tao kapag nahampas ng malakas. May lason daw, sabi nila. Pero may naririnig akong mga kwento noon na takot daw ang mga aswang sa buntot pagi. So doon pa lang ay may ideya na ako kung bakit binigyan ako ng buntot pagi ng matanda. Sa puntong iyon, inilabas naman ng aking kaibigan ang kanyang maliit na buntot pagi. Ang sabi ng matanda sa kanya, epektibo pa rin naman yun kahit na maliit. Pero kinakailangan na matapang ang may hawak nun. Kasi kung hindi, kahit mahaba pa ang buntot pagi na dala mo, kung hindi mo kayang makipaglaban sa aswang, wala rin. At yun nga, may ideya ako kung bakit binigyan ako ng buntot pagi ni Lolo, kaya tinanong ko siya, "Lolo,
Kaya nyo ba kami pinapaalis dito bago magdilim ay dahil may mga aswang? Tama ho ba ako? Tama ka, Apo. Wag na wag mong banggitin ang aswang sa lugar na ito. Hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka. Marami sila rito, kaya mag-iingat kayo. Wag na wag magpagabi sa kalsada. Tumango kami bilang tugon. Ang matanda naman ay agad nang umalis. Matapos sa pagkain ay nagpatuloy na kami sa paglalako ng aming mga isda sa lugar na iyon. Maya-maya ay may bumili naman kaya masaya kami ng kaibigan ko. Bandang 3:00 ng hapon ay nagpasya na kaming lumabas sa baryong iyon. Pero ilang sandali lang. May matandang babae ang lumapit sa amin na inakala naming bibili. Ang sabi niya, "Oy, isda ba yung nilalako ninyong dalawa?" "Opo, manang. Bibili po ba kayo?" Hindi. Pero may alam kasi ako na bumibili ng isda na maramihan. "Talaga ho, manang?" Oo. Tinuro niya sa amin ang isang bahay na kung saan tawid pa ng sapa. Pero ang sapa ay hindi naman mataas ang tubig. Hindi umaabot sa tuhod kung tatawid ka, puwera na lamang kung bumabaha. Halik kayo sa bahay na iyon dahil maramihan talaga kong bibili. Lalo pat bukas ay may gaganapin sila na salo-salo. "Ha? Ganun ho ba, manang?" Oo, basta sumunod lang kayo sa akin. "Talaga, manang, ha? Kasi uuwi na dapat kami, hapon na." Ay, madali lang naman yan. Sumunod kami ng kaibigan ko sa matandang babae dahil ituturo niya sa amin ang bahay na maramihan kung bumili ng isda. Pagdating namin sa may sapa, ang linaw ng tubig at mahina lamang ito. Sa gilid ng dinadaanan namin, may sirang tulay na lumang bakal na tawiran. Tinanong namin ang matanda na nagpakilalang si Mendang kung bakit nasira ang tulay na yon. Ang sagot nito, dala raw ng kalumaan. Dekada 50 pa umano ang naturang tulay. Dahil nga sira ito, ang mga tao ay tumatawid na lamang sa sapa. Walang four wheels na nakakaakyat sa naturang lugar. Mga kalabaw at kabayo at ilang motor lamang ang pwedeng makatawid doon at makaakyat. Noong paahon na kami mula sa sapa, napansin ko ang matanda kumikibot ang kanyang bibig, tapos nakatingala siya sa langit. Para siyang nag-oorasyon. Nang makarating kami sa bahay na sinasabi niya, ay sinalubong kami ng mag-asawa na parabang alam ng mga ito na darating kami. Nag-usap muna sila, yung matandang nagdala sa amin doon na nagpakilalang si Mendang at yung mag-asawang matanda na may-ari nung bahay. Luma na ang bahay nila pero malaki ito. Walang ibang bahay doon. Ang sabi ni Mendang sa amin, "Mga iho, yan na sila. Mahilig yan mamakyaw ng mga isda." Magandang hapon po sa inyo, Lolo, Lola." Magandang hapon din naman, mga iho. Hali kayo, tuloy kayo. Tinignan nila yung mga isda namin. Wala nang maraming tanong at salita, agad nila itong kinuha lahat. Ka-PCF. Pinakyaw nila ang mga isda namin kaya naman labis ang tuwa namin ni Jerwin. Pagkatapos ay agad na inabot sa amin ang bayad. At eto pa, inalok kami na magmeryenda muna. Alam naming pagod kayo at gutom, mga iho. Huwag muna kayong umuwi. Hali kayo, may pagkain dito. Wag na po, Lolo. Busog pa po kami. Wag! Hali kayong dalawa. Kain muna kayo. Mamaya na kayo umuwi. Sige na, maaga pa naman.
Hindi na kami nakatanggi, Pisi Eva. Ewan ko ba, para bang bigla na lang bawat bigkas ng sige na ay sumusunod kami ni Jerwin sa gusto nila na mangyari. Tapos yung naghatid sa amin na si Manang Mendang, napansin ko na panay tingin niya sa langit. At habang nagkakape kami, may nakahanda ng masarap na mga pagkain sa kanilang mesa. Kaya naman dahil pinipilit kaming kumain ng mag-asawa, ay kumain na rin kami ng kaibigan ko. Napakasarap ng isang karne na pinakain nila sa amin. Maliliit ang hibla nito. Talagang ibang-ibang karne dahil sobrang lambot niya. Kakaiba sa lahat ng natikman namin ng kaibigan ko. Ilang sandali pa, bigla na lang umulan ng malakas. Akala namin kung ano na ang ingay na naririnig namin kasi para bang ang daming nangatumba sa gubat. Malakas na ulan pala. Nang dahil dito, hindi kami pinauwi ng mag-asawa sapagkat siguradong mataas daw ang tubig sa sapa. Noong una, nagpupumilit kaming dalawa. Kaya naman sinamahan kami ng lalaki sa sapa. Napakataas nga ng tubig pagdating doon at sobrang lubog nito. Na kung pipilitin mong tumawid, siguradong malulunod ka. O di ba? Kita nyo? Mataas ang tubig. Huwag na muna kayong umuwi. Doon na lang muna kayo magpalipas ng gabi. May bakanting kwarto sa likod ng bahay namin. Wika sa amin nung matandang lalaki. Hindi na kami nakatanggi. Wala rin kasing magawa dahil kita namin ang lakas ng tubig sa sapa. Dagdag na sabi pa ng matanda. Tamang-tama. Bukas kasi ay may kaunting salo-salo sa amin. Nandyan kayong dalawa. O di, makisaya na rin kayo. Sige po, Lolo. Pero sigurado kasi nahahanapin kami ngayon ng mga magulang namin dahil umuwi po talaga kami. Hahanapin ako ni Lolo. May sakit pa naman iyon. Huwag ka mag-alala. Siguradong maiintindihan ka naman ng lolo mo dahil malakas ang ulan. Di ba? Napatango na lamang ako sa mga sinabi ng matanda. At yun na nga, gabi na ng mga oras na yun. Malakas pa rin ang ulan. Kumain na kami ng hapunan pagkatapos ay nagpasya ng magpahinga sa kwarto kung saan kami matutulog. Sa sobrang pagod at lamig ng paligid, agad na nakatulog ang kaibigan ko na si Jerwin. Pero ako, hindi ako dinadalaw ng antok at hindi mapakali sa hindi malamang dahilan. Hindi ako nag-alala sa lolo ko na hahanapin kasi alam ko naman na tiwala ang lolo ko sa akin. May mga pagkakataon din talaga naman kasi na hindi ako nakakauwi sa amin noon lalo na kapag malayo ang pinupuntahan namin. Pero may bumabagabag sa isip ko na hindi ko alam. Bandang 10:00 ng gabi, tumila na ang ulan. Sobrang tahimik na ng paligid. Ang lakas ng tinig ng mga palaka at kuliglig. Makalipas ang ilang minuto, may narinig akong boses. Parang boses ng mga lalaki at yung may-ari ng bahay na matandang lalaki. Parang 3 silang lahat na nasa labas. Ang sabi ng isa, na tingin ko ay yung may-ari ng bahay. May kakatayin daw na 2 baka at makakatikim na naman sila ng masarap na pagkain. Hindi ko alam kung hayop ba talaga na baka ang pinag-uusapan nila. Kasi wala naman akong nakitang may mga hayop na baka o kalabaw sa paligid doon. Pero sa mga naririnig kong pag-uusap na yon, ay kinutuban ako ng masama lalo na nung magtanong ang isa ng mga katagang
nasaan sila. Ang sagot ng boses na matanda, nandyan sa kwarto natutulog na. Mamayang madaling araw mga 2:00 o 3:00, bumalik kayo. Sabihin niyo sa ibang kasamahan, magkakatay tayo ng 2 baka. Sabay tawa. Matapos nun ay unti-unti silang tumahimik. Nararamdaman kong pumasok na ang lalaki at parang sinilip pa kami sa kwarto namin. Tapos umalis na rin yung ibang mga kalalakihan. Sa aking mga narinig ay matindi na ang kabog ng aking dibdib. Ang tinutukoy pala nila nakakatayin at makakatikim ulit sila ng masarap na pagkain ay kami. Halos hindi ko na alam ang gagawin ko nun, pero nilakasan ko ang aking loob. Marahan kong ginising ang kaibigan kong si Jerwin at nagising din naman kaagad ito. Sinabi ko sa kanya ang aking natuklasan at mga narinig kani-kanina lang. Ang sagot niya, baka nanaginip lang daw ako kanina. Anong nanaginip? Hindi nga ako nakatulog eh. Sumagot siya at sinabing, hindi ka ba nagbibiruatan? Hindi. Totoo ang sinabi ko sa iyo. Kung ganun, anong gagawin natin? Umalis na tayo rito ngayon na. Pero paano tayo makaalis? Malakas ang tubig sa sapa, di ba? Bahala na. Mamamatay tayo kung hindi tayo tatakas. Seryosong-seryoso na ako noon at halatang takot na takot ang aking mukha. Kaya naman naniwala na rin si Jerwin. Kilala niya ang ugali ko. Alam niya kung kailan ako nagbibiro. Ang ginawa namin, yung mga unan at mga lumang damit ay ginawa naming hulmang tao na parang nakatalukbong sa papag na hinigaan namin. Pagkatapos ay tumakas kami pero sa bintana kami dumaan dahil maingay yung pintuan ng kwartong iyon na tinutulugan namin. Mababa lang naman ang bintana. Dumiretso kami sa likod ng bahay. Doon kami dumaan. Nasa mga 12:00 pasado na ng mga oras na iyon. Pagdating namin sa unahan, doon na kami nagsimulang tumakbo pero maingat na hindi makalikha ng anumang ingay at bahagyang nakayuko yung pagtakbo namin. Mabuti na lang. Nagpasya kaming tumakas na sa mga oras na yon dahil ilang sandali lang habang kami payukong tumatakbo ay may narinig kaming mga boses ng kalalakihan sa unahan ng tinatakbuhan namin. Papunta ang mga ito sa bahay na tinutuluyan namin ni Jerwin. Dali-dali naman kaming dumapa at nagkubli. Lahat sila nakakatakot ang mga boses. Mga aswang sila. At lahat po sila sabik na sabik sa amin na kakatayin daw kami. Narinig namin talaga ni Jerwin ang usapan nila. Ang sabi nila, tulog pa sila ngayon. Pasukin na natin at katayin. Kasi kung mamaya pa tayo pupunta, baka maabutan tayo ng liwanag at baka magising ang mga iyon ng 2:00 ng madaling araw. Tama lang ang ganitong oras. Sa aming mga narinig, talagang nangatal ang buong katawan namin ng kaibigan ko. Hindi dahil sa lamig at basa ng katawan, kundi sa masamang balak nila sa amin. Mga aswang pala ang mga tao sa naturang bahagi ng baryo. Nang makasiguradong wala na ang mga aswang na iyon, tumakbo na kami ni Jerwin hanggang sa makarating sa may sapa. Malakas pa rin ang agos ng tubig. Pero marunong naman kaming lumangoy, ngunit sa ganun kalakas ay pwede talaga kaming mapahamak. Tan, hindi natin kaya to. Kesa naman pagfiestahan tayo ng mga aswang doon. Kinakailangan nating tumalon at tumawid. Ang importante ay makakatawid tayo sa kabila.
Yun ang isipin natin. Kahit maanod tayo ng bahagya, basta makatawid lang tayo. Ligtas na tayo dun. Pero tol, huwag ka mag-alala. Kaya natin to. Sabi ko sa aking kaibigan na nanginginig ang buong katawan. Pero batid kong hindi namin kakayanin ang malakas na baha. Ngunit dito sa parting ito, nasabi ko talaga na may nagbabantay sa amin. Paano ba naman kasi? May nakita po kaming mga puno ng saging na talagang huminto sa gilid kung saan kami nakaupo at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon para tumalon. Tol, mga puno ng saging oh. Halika, sumakay tayo. Gamitin natin yan. Hinila namin ang mga puno ng saging. Pagkatapos ay kumapit na kami ni Jerwin, PCF. Maniwala kayo o hindi, yung mga puno ng saging para bang may humila sa lahat ng ito at idinikit, kaya nakakapit kami ni Jerwin at hindi nahirapan sa malakas na agos ng tubig. Pero tinangay pa rin kami ng napakalayo. Sa kabilang barangay na kami nasabit at doon pa lang nakaahon. Ganun pa man, nagpasalamat kami ng kaibigan ko. Nakalayo kami sa baryo ng mga aswang. Basang-basa kami. Ang tanging nadala ko na lamang ay pera na yung benta namin na sinilid ko sa supot at sa brief. Tapos damit namin na basang-basa. Ang lagayan ng isda iniwan na namin sa bahay ng aswang. At yun na nga, pagdating sa aming lugar, parang wala lang nangyari. Pero nagkatroma talaga kami. At nung ikinuwento na namin kay Lolo ang buong pangyayari kung bakit hindi kami nakauwi kagabi, pinagalitan niya ako nang malaman niyang sinuway ko ang kanyang palaging payo sa akin. Dati pa kasi niyang sinasabi na hindi kami dapat magtungo sa baryong iyon. Ayon po sa aking lolo, pinakain daw kami ng karne ng tao. Yung masarap na karne na pinakain sa amin sa kusina ay hindi po yun basta karne ng hayop. Kaya pala masarap. Yung nagdala sa amin doon na matandang babae na nagpakilalang si Mendang ay kuntsaba umano yun ng mag-asawa ng mga aswang. Isa rin yung aswang. At kaya siya laging nakatingala sa kalangitan ay dahil nag-oorasyon ito para umulan ng malakas. May mga ganong abilidad daw ka PCF, sabi ng aking lolo. Meron din daw nakakapagpatigil sa ulan. Dagdag pa ni Lolo, mabuti na lang daw at nakaligtas kami ni Jerwin. Dahil siguradong kakatayin kaming dalawa ng mga aswang doon. Namumula ang mata ni Lolo noon. Pinipigilan niyang umiyak pero halata. Ano na lang daw ang gagawin niya kapag mawala ako. Napaiyak din talaga ako habang niyayakap ko ang aking lolo. Niyayakap niya rin ako ng mahigpit. Mahal na mahal ako ni Lolo. Siguradong mamamatay rin daw siya kapag mawala ako. Magmula noon, nag-iingat na kami. Hindi na basta-basta pumupunta sa mga lugar kung saan ay may mga kwento tungkol sa mga aswang na naninirahan dito. Marami raw sila noon, sabi ng aking lolo. May mga kanibal, mga aswang din. Mga kulto, at kung ano-ano pa na mga sakop ng dilim. Napatunayan ko po sa aking sarili na talagang may aswang at mapanlin lang sila. Gagawin nila ang lahat upang makuha ang tiwala ng kanilang gustong biktima. At kapag nangyari iyon, delikado ka pagsapit ng dilim. Noong unang panahon, maraming aswang at mga agresibo talaga sila. Pero ngayon wala na masyado. At kung meron man po, sigurado maingat na sila. At alam kong meron pa ring mga mangtas. Pero nasa mga malalayong lugar na sila.
naninirahan. Mga lugar na hindi masyadong abot ng modernong panahon. Mga lugar na kung saan walang taong nakatira. Isa po sa hinding-hindi ko malilimutan sa karanasan namin ni Jerwin ay yung ipinakain sa amin na napakasarap na karne. Na ayon pa kay Lolo, karni iyon ng kapwa at hindi hayop. At sa totoo lang, napakasarap po ng karni na iyon. Pinakamasarap na karning natikman namin sa buong buhay namin ni Jerwin. Sa isang baryo ng Capiz. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Mag-iingat po tayo lagi at magandang gabi sa inyo. Ako po muli ito, Atan ng Capiz.